Norte, Hangganan ng Kasaysayan, 2013, direktado ni Love Diaz. Ito yung type ng pelikula na hindi para sa nagmamadali. 4 hours mahigit siya. Pero bawat minuto, parang binubuksan mo unti-unti ang sugat ng lipunan. Story ng isang lalaking nag-commit ng murder at nakatakas, habang isang inosenteng lalaki ang nakulong. Dito mo makikita yung mabagal pero masakit na justice system ng gobyerno. Minsan, mas mabilis magparusa sa may hirap habang pinalulusot ang makapangyarihan. Hindi ito spoon-fed storytelling, kailangan mong maramdaman at basahin sa pagitan ng mga eksena. Love Diaz delivers a haunting meditation on guilt, morality, and how history keeps repeating itself sa Pilipinas. Ang Damgo ni Eleuteria, 2010, direktado ni Remton Siega Suasola. One take, one shot, walang cut mula umpisa hanggang dulo. Set sa isang maliit na fishing village sa Cebu, si Eleuteria ay pinipilit ng pamilya na mag-asawa ng foreigner para makaahon sa kahirapan. Pero habang naglalakad siya papunta sa bangka na sasakyan niya papuntang bagong buhay, nararamdaman mo yung bigat ng bawat hakbang niya. It's not just a personal story. Commentary ito sa diaspora ng mga Pilipino kung paano tayo napipilitang mangibang bansa at iwan ng pamilya dahil sa kakulangan ng oportunidad dito. Kana, The Dreamweaver, 2014, directed by Aida Anita Del Mundo. Visually stunning, parang bawat frame pwede mong gawing painting. Set sa Tiboli community sa South Cotabato, sinusundan nito si Kana, isang young woman na napilitang ikasal para maging tulay ng kapayapaan sa dalawang tribo. Habang winiweave niya ang traditional Tiboli fabric, parang ine-express din niya yung complex emotions niya. Love, sacrifice, at duty. Rare sa cinema natin na mag-focus sa indigenous stories ng ganito ka-detailed at ka-respectful. Pinapakita kung paano nagiging intersection ng culture at politics ang mga babae sa mga komunidad. Signal Rock 2018, directed by Chito S. Roño. Isang remote island sa Eastern Samar, walang signal maliban sa isang specific na bato sa dagat, kaya tinawag na Signal Rock. Doon umiikot ang communication sa labas ng isla at doon din umiikot ang buhay ng bida na tumutulong sa kapatid niya abroad na magkaroon ng child custody. Pero habang tinutulungan niya ang pamilya, nakikita mo yung layers ng korupsyon, small town politics, at modern day colonial mentality. Si Toronyo shows na minsan kahit malayo ka sa syudad, hindi ka ligtas sa komplikadong problema ng lipunan. Smaller and Smaller Circles, 2017, directed by Raya Martin, based sa crime novel ni F.H. Batacan. Ito ang kauna-unahang Filipino crime procedural film na ginawa ng sobrang polished. Dalawang Jesuit priest, parehong forensic investigators, ang sumusubok lutasin ang kaso ng sunod-sunod na pagpatay sa payatas. Pero habang lumalalim sila sa kaso, natutuklasan nila ang systemic cover-up, corruption at kahirapan na parang kumukulong pressure cooker sa Maynila. Layered ito, oo, may murder mystery, pero mas malalim yung commentary sa moral decay at kawalan ng accountability sa bansa. Confessional, 2007, directed by Gerald Tarog. Isang filmmaker pumunta sa Cebu para mag-document ng Sinulog Festival, pero na-meet niya ang isang politiko na gustong mag-confess ng lahat ng kasalanan niya, from corruption to murder. Ang pelikula ay isang mix ng mockumentary at thriller, at habang pinapakinggan mo yung confession, parang nanonood ka ng totoong expose. Tarog uses the format para i-challenge yung idea ng truth sa politics. Kapag sinabi ng isang corrupt official lahat ng ginawa niya, does it make him any less guilty? Pamilya Ordinaryo, 2016, directed by Eduardo Roy Jr., real-time, documentary-style storytelling. Sinusundan nito ang mag-asawang street dwellers na naghahanap sa dinukot nilang anak. Pero habang lumalalim yung paghahanap nila, unti-unting lumalabas yung brutal reality ng street life sa Maynila. Scams, exploitation, at kawalan ng awa ng sistema. Roy doesn't hold back. Wala kang makikitang romanticized poverty dito. Puro survival. Buakaw, 2012, directed by Jun Lana. Story ng isang 70 taong gulang na gay man na bitter at wala ng gana sa buhay until makilala niya ang isang aso, si Buakaw. Sa surface, parang light dramedy. Pero habang nanonood ka, nararamdaman mo yung bigat ng pagiging matanda, mag-isa, at hindi tinanggap ng lipunan. It's about companionship, mortality, at kung paano kahit sa huling yugto ng buhay mo, pwede ka pa ring matuto magmahal. Kung sawa ka na sa paulit-ulit na romcom at horror formula,
Panoorin mo 'tong mga pelikulang 'to, hindi lang sila underrated. Binubuksan nila yung mata mo sa iba't ibang mukha ng Pilipinas. Kung nagustuhan mo 'tong analysis na 'to, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Maraming salamat sa panonood.